Yo, what is up mga tol? So, welcome back sa ating channel. At welcome na rin sa ating third episode ng ating Ipon Serie or Ipon Challenge para sa pangarap kong cruiser bike. Bakit nga ba cruiser bike? Tama ba ang decision making natin? Nako, ayan makulimlim basang basa. So as usual mga tol, deliver ulit tayo gamit si Lalamove. At time check 11:11 AM, tanghali na tayo nakalabas. So gaya ng past 2 vlogs or past 2 videos, malapitan lang ulit. So meron na akong nakuhang booking, San Pedro to Binyan, priority booking mga tol, 129 pesos. So tara, pick upin natin para medyo maarami pa. So ang target natin ngayon pala mga tol, na kahit man lang malapit sa 500, yun ang goal natin ngayon, no? Na may dagdag ngayong araw tol, sa jar natin, sa ipon jar natin. Tignan natin kung magagawa ba natin. Ayun, ang target is priority bookings lang mga tol, ang makukunin natin, tsatsagain natin, no? Na priority booking lang yung mga hihintahin natin. Let's go. Lalamove po. Thank you po. Yun, on the way sa ating first drop off for today mga tol. Time check 11:31. Medyo natagalan na ako kasi uminto ako saglit dahil walang signal doon. Nahirapan akong picturean tol yung item, tapos yung map ayaw din gumana. So uminto ako saglit, tapos naganap ako ng signal, nag-restart ako ng phone. Ayun, so medyo kumain ng oras, pero okay lang yun. So today mga tol, ngayong episode na to is pag-usapan natin, or hindi naman pag-usapan, no? Pasadahan lang natin. Bakit nga ba cruiser bike yung gusto kong bilhin tol, yung pinag-iipunan kong motor? Sa dami ng lumalabas na bagong motor ngayon, sa dami ng lumalabas na mga model, bakit cruiser bike? Napaka high-tech na ng mga motor ngayon, diba? Lalo dito sa Pinas. Well, merong community ng classics or mga naka-cruiser, pero hindi ganong kalaki, diba? Or siguro hindi ko lang alam, no? Wala lang akong idea. Pero yun nga, dito sa Pinas, diba? Diba uso dito ang scooter, no? Scooter type na mga motor, mga maxi scooter. I mean, halos karamihan ang gamit ganun. Aerox, NMAX, yung mga PCX, yan ang mabenta dito sa Pinas. Ito, scooter din naman tong gamit ko ngayon. Pero cruiser bike kasi, yun tol ang matagal ko ng pangarap na klase ng motor, no? Bata pa ako tol, in love na ako sa mga ganong klaseng motor. Kapag napapanood ko siya sa mga sa movie, yung karakter ng motor, diba tol, maangas, malakas yung dating. Mostly talaga tol, yung karakter talaga ng motor na cruiser. I mean, fan naman ako ng ibang motor din, no? Pero ayun nga, yun talaga yung pinaka dream kong motor, no? Harley Davidson. Sabihin ko na, sige, yung brand Harley Davidson mga tol. Tapos kung makakanood kasi ng ganun, napakaangas ng dating, di ba? Parang nasa movie pag yun yung pakiramdam ko, ha. Siguro pag ganun na yung gamit ko, parang nasa movie nun. Tapos naka leather jacket ka pa. Dami kasi sa atin fan ng speed mga tol. Naging ganun, dumaan din naman ako sa era na ganun. Naging fan din ako ng speed, ng mga sports bike. Pero sa kailaliman tol ng puso ko. Pero yun talaga tol, yung pangarap kong motor, ganong klaseng motor, cruiser bike, dahil sa soul na dala ng motor, yung classic vibe ng motor. Tapos kung papipiliin ka, parang sa sasakyan, di ba? May dalawang kotse sa parking. Isang old model na Mustang, yung gamit ni John Wick. Tapos sa kabila merong bagong model na sasakyan. Ewan ko, siguro ako lang, pero most likely ang pinakapagtutuunan ko ng pansin tol, itong nasa kaliwa, yung old model na Mustang or yung classic na sasakyan na yun. Kasi parang yung mga ganong, yung mga classic style mga tol na mga sasakyan, na mga motor, parang merong soul
merong character no? Para sa akin Tapos hindi man sagana sa technology, minsan mga manual pa nga yung mga features nun, pero iba yung dating. Syempre kaya naman tayo nagmotor, kaya naman natin gusto rin magmotor, minsan may prefer tayong motor kasi yung dating, diba, yung itsura, pag sinakyan mo na yung maliban sa mga technologies na features niya, no? Yung comfort. Pag titignan mo yung cruiser bike mga tol, lalo sa mga movie, sa mga video sa social media, parang napaka-comfortable yung sakyan. Tapos yung height, yung seat height, sakto lang, hindi mataas. Kaya isa yun sa dahilan kung bakit cruiser bike tol yung pinag-iipunan ko. Po, lalamove po. Nandito po ako sa may entrance. Dito ako sa may gate, boss. Kita ko na po kayo. Okay na po? Opo, okay na po. Tingin po. Yun, drop off na, tol. Gusto kong mag long ride, tol. Ang bagal Tama ba ang decision making natin? Magkalamba, pang-uulan Yung mga tol, meron na tayo nakuha. Napag-decision akong mag long ride, no? Pero parang alanganin yung decision na yun. Biglang kumulimlim So dalawang kalamba to, Binyan Kalamba, kasi nababagalan ako tol sa paisa-isa Kahit nung past 2 videos natin, nababagalan ako sa paisa-isa. So kumuha na ako ng dalawa kalamba, isang priority, isang regular. Unahin lang natin pick upin tong priority, tapos dito naman mamaya yung regular, pabalik. Nako, ayan makulimlim Dapat naman, dala naman akong kapote, ang kaso wala akong dalang. Ayan, umaraw ka. Case, waterproof case tol, na para sa camera. Oo nga pala, pati sa cellphone man. Nakalimutan ko yung sa cellphone. Pero maaraw naman Pick upin lang natin tong priority booking. Tapos sana hindi mag-cancel yung isa, no? Kasi pag nag-cancel yun, wala na. Diretso na natin to kasi priority to. Hindi na makakakuha ng isa pa. So pareho naman kalamba to. Sana lang talaga hindi mag-cancel. Sana lang mamaya dun sa Kalamba may pa San Pedro. Hello po. Lalamove po. Sir, nandito ako sa may sa may Glide Store. Glide Store, yung mga matindahan. Sinundan ko po yung pin Mama Maricel Store. Check ko lang po Wala pong nakalagay na pangalan sa Kalamba po, sa Total Gas. Ito pala. Yun, pick up na natin yung priority booking mga tol, Kalamba. Tapos nagkapote na rin ako para sigurado. Kumukulog-kulog na itong mahirap kapag de-deliver yung ulan. Problema na ito, wala akong dala yung pang cellphone talaga na plastic cover. So sayang di ko nadala yun. Nasa isip ko kanina yun baka sakaling umulan para ready. Tapos nakalimutan ko pa din. Pero okay lang yun, on the way tayo sa ating third pick up mga tol, third booking. Pakalamba din. Tapos bilisan na lang natin, no? Ang inaalala ko yung camera Although nakalagay naman na waterproof yung DJI Action 5. Ang kaso, ayoko pa din pakampante. So ayun, bahala na. Tingnan na lang natin, no? Na-pick up naman na natin tong Pakalambay. Wala nang bawian. Mga scotch tape na naka-package, dalawa. Kasyang-kasya naman sa lalabag. So okay lang, let's go. Kita-kits tayo sa third pick up. Arriving na tayo sa third booking natin mga tol. At ganun pa din, makulimlim pa din ang panahon. Patay tayo dyan. Malapit-lapit na.
Siyempre, tawagan natin. Nako, hindi pa sumasagot. Hindi nagre-ring. Ito na nga ba ang sinasabi sa hula. So, ito yung third booking natin mga tol. Ayan na yung ulan. Ay, patong na lang siguro natin dito. Sorry po. Pero unahin natin yung priorities. Ba, parang pareho lang. Ayun, oh. Alright mga tol. Okay tol. Pick up na natin yung second and third booking pakalamba. Parang one way lang. Tinignan ko yung mapa. Magkalapit lang din yung drop off. So ayos na nakuha natin. Pero pumapatak-patak na yung ulan, no? Nako po. Ang hassle pa naman na bumiyahe ng umuulan. Kay Lalamove. Okay, kahit anong delivery ride naman tol, pagka umuulan hassle yan. Although may dagdag sa fare minsan, hindi rin naman ganun kalaki yan. So okay lang yan. Tara, isang 246 saka 133 mga tol, priority at regular booking pakalamba. So tara, bakbakin na natin to. Take 21 kilometers mga tol ang drop off. Teka nga, check ko nga ulit kung pareho. Pareho lang ng way eh. Oh, ayos, di ba? At least hindi magkalayo. Ang inaalala na lang natin ngayon yung ulan, yung camera. Pero alang yan, palag na yan, laban na yan, nandito na tayo eh. Para sa pangarap na cruiser bike, let's go. Time check nga pala mga tol, 12:40 na, magta 12:40. Sana makauwi pa tayo namin ng maaga, no, pagdating sa Calamba. Sana may San Pedro na agad-agad kasi may pasok pa mamayang gabi. 9 PM tol ang pasok ko mamayang gabi, 9 to 6 AM. Pero syempre kailangan pa din naman natin matulog para may balance, may ano tayo pag magpupuyat, diba? Hindi tayo antok-antok sa trabaho. Eh kung antokin, main source of income natin, di natin pwedeng pabayaan yun. Kahit na nakakatamad, aminin ko tol, mas ginaganahan ako dito sa part-time ko na to, sa ginagawa ko na to, itong side na to guys, sa talagang trabaho. Pero hindi natin pwedeng maramdaman yun, hindi natin pwedeng pabayaan din yun eh. Baka kuhanin sa atin yun, aminado ako, problema din ako nun sa financial. Sa ngayon kasi yun ang talagang pinambabayad ng bills, yun yung main source of income sa lahat mga tol. Pangangailangan, kagustuhan ng pamilya, dun kumukuha. So ito, bonus na lang din na may ganito tayo, para ito, gaya nito, may pinag-iipunan, may papukunan. Hindi ko rin pwedeng i-take for granted yun. Trabaho ko na yun, kahit na resign na rin ako sa ganung trabaho. Tol, matagal na ako sa industry na BPO industry mga tol, call center, no? Matagal na ako dun, since 2019 yata ako nag-start sa first company ko. Nakakailang company na ako ngayon, 7 or 8, mga ganun. Hindi ko na rin mabilang eh, pero mga ganun. Hindi naman tuloy-tuloy, no, may mga breaks ako. Ilan lang din yung company na tumagal na unang taon. Last year, nag full time ako sa Lalamove. Sinubukan ko. Early last year ba yun? Kasi September last year ako na-hire dito sa... Basta merong time na nag full time ako sa Lalamove mga tol, na sinubukan ko siya. Pero dahil nga isa lang yung app na gamit natin, hindi rin ganun na-sustain. No, kasi sala sa init, sala sa lamig yung ganitong trabaho tol eh. Pero yung time kasi na yun lang din yung main source of income namin. Ngayon, dalawa na kami ng misis ko nagtatrabaho, so hindi na ganun kabigat. Tapos yung sa company ko ngayon, lumaki din yung compensation, so okay na. Kaya hindi ko rin pwedeng pabayaan yun kasi yung benefits, di ba? Kung pwede naman natin makuha both. Although ang hinahanap kong freedom, mga tol, yung nakukuha kong freedom dito sa Lalamove, yung laya, iba yung pakiramdam eh. Kahit na ang tingin ng karamihan minsan sa ganitong line of work eh, hindi ganun kataas, okay lang. Gets ko kung bakit marami nagra-rider mga tol, mas pinipili maging rider na lang. Yung mga galing sa mga may dating may trabaho tapos nag-rider, kasi iba yung feeling. Robinson Santa Rosa. Basang-basa. Last ng ulan kanina dun. Arriving na tayo sa first drop off mga tol. Dito yata yun eh, Total Gas. Total. Hello po, Lalamove. Nasa Total na po ako, sir. Pantay na po yan. Thank you po. Thank you po.
While waiting tayo sa kukuha. Lala mo, ayun yung take bus. Gcash. Ito boss, basa yung kamay ko eh. Okay, kailangan mo. 246 boss. Okay na boss. Thank you. Thank you. Okay. Drop off complete. Paano sa ating priority booking mga tol. Gcash yung payment, so nagpa-add lang ako ng pang cash out. So 246 ginawa ng 270 plus yung kanina 129. Tapos itong 133 siya. Ayan, tignan natin kung mag-a-add, kung magbibigay ng tip. Lalamove da. Ito po, picturean ko lang ito. 133 po. Tayo ka na po. Thank you po. Alright, drop na natin tol. Booking complete. At tama nga tayo ng hinala. Binigyan tayo dun ng 150. 270 plus 150. 420 mga tol. Full lang natin ngayon. Sabi ko at least kahit paano maka 500. Magpas na tayo ng 500. 549. So mission complete. Pauwi pa tayo tol. Meron pa tayong kukunin pauwi. Mali mo makadalawa pa tayo. Time check 2 o'clock PM. Let's go. Dito tayo sa Calamba. Nag-aabang lang ako tol ng booking. Meron na nakita binyan kaso 7 kilometers yung pick up. Pero all good sa mga tol. Tapos umaraw na. Tapos mamayang gabi trabaho naman tayo. Pera na naman. Pera ulit, diba? Yan, abang-abang na lang tayo mga tol. Kita-kits na lang tayo kapag may pumasok na sa akin na pauwi. May nakuha tayong booking pa San Pedro mga tol mula dito sa Calamba. 218 pesos, no? On the way tayo sa pick up. So, sana masabayan pa natin ng isa pa para all goods. Pero pick upin na muna natin to. Okay. Medyo malayo-layo yung pick up pero kinuha ko na kesa wala tayong makuha pa uwi. Driving na tayo sa ating fourth booking pa uwi. Ako, hindi makontak yung pick up, hindi nagre-ring. Pero ito yun, no? Yung nakapin. Medyo mabagal pa yung signal. Ako po, mukhang uulan na naman. Hello? Hello? Boss, lalamove. Saan parking, boss? Pick up na rin natin mga tol. Tagal na natin nagantay, no? Wala namang 30 minutes or isang oras. Wala naman. So, yun lang, pa San Pedro na yun. Tapos sana palit tayo ng kasabay. Isa pang dahilan tol, balik tayo sa usapan ng cruiser, no? Kung bakit cruiser bike yung gusto ko. Bukod dun sa angas, sa dating. Well, mainly yun ang reason. Pero yun, kung napanood nyo yung Sons of Anarchy na series, isa pa yun sa nagpatibay ng desisyon ko talaga na lalong pa in love sa akin sa cruiser bike. So yung Sons of Anarchy series mo, napanood ko lang siya sa streaming app. Yun. Wala siya sa Netflix. 7 seasons yun tol about sa motorcycle club. Also, MC siya. MC team, mga naka-Harley sila, lowrider, Dyna, ganun. So yun, napakaangas ng palabas na yun mga tol para sa akin. Lalong napatibay nun yung ano ko pagka in love ko tol. MC doon, main character is si Jack Steller. Nak siya nung dating president yata or member, nung original member nung MC na yun. Tapos vice president siya nung una, nung isa naging president. Pero yung movie na yun mga tol, kung trip nyo panoorin, search nyo lang Sons of Anarchy. 7 seasons yun. May mga brutal nga lang na scenes, pero solid. Hey, sakto na to. Lalamove ma'am. Papunta sa parking po. Opo, may... Okay, sige po. Boss, lalamove. May iniwan pa dito, boss. Eto kayo. Boss, may iniwan daw dito Gantayin ko na lang po, ma'am. Doon na lang sa magre-receive yung bayad. Sige po. Ano, boss? Thank you, boss. Item pick up mga tol sa ating 5th and last booking. So again, itong booking na total ay 218 pesos at saka 117 pesos. Parehong papel lang, ID, Xerox copy ng ID. Yung isa hindi ko alam kung ano. Parehong pa San Pedro, let's go. So okay talaga yung malayuan man. Yung pa lang sa tatlong booking kanina. Mission complete na tayo dyan sa mission success na tayo dyan sa 500 na goal natin today tol Ngayon, nadagdagan pa ng dalawa. Compute natin mamaya kung magkano yung total. Sa nasa Gcash. Again tol,
open tayo sa kahit na anong brand at hindi ko sinasarado yung option ko sa isang motor lang, no? So, meron akong tinitignan na original na ngayon taon. Dalawa sa options ko ay ang Skygo Magnus 200 or ang Benelli Moto B 200. Pero iniisip ko din, since naumpisahan ko naman na tong journey na to, yung pag-iipon, no, bakit hindi na lang yung expressway legal ang pag-ipunan kong cruiser, no? 100 mga, ayan, no? Oh. Solid, oh. Pero yung too much para sa akin. Ang laki ng gulong, oh. Look at these, man. Kung ba yung dating, tapos yung helmet mo, classic din. Oh, tapos nakaganyan ka lang din na sleeveless na ano. Pero hindi, this is too much for me. Ang laki ng gulong. Okay sa akin yung ganyang speed, man. Hindi na ako after the speed. Okay na ako sa tamang pa-cruise lang. Oh, yun na. Bumuhos na ang ulan. Sana hindi masira ang ating camera. Gawin pa lang tayo sa ating drop-off dito sa San Pedro. So kung sakali man, i-drop off na lang naman din natin to. So kung sakali man na hindi na ako makapag-video, well, una gusto kong magpasalamat mga tol, no? Salamat sa pagsama sa akin ngayon ulit. At salamat din sa mga nanood, nag-like, nag-subscribe sa ating first and second episode mga tol. Yung mga hindi pa nakakanood, uploaded pa rin siya tol. First episode and second episode, nandyan na. Visit lang kayo sa channel, nandyan yan. At shoutout sa mga nag-comments, nag-like. Salamat sa tropa ko, si Tony Tabs tol. Maraming salamat sa suporta, Tony Tabs. Parang dyan, hindi ko alam kung seryoso ka tol, pero shoutout na din sa'yo. Leo, of course, kay Boss Leo Alojado tol. Maraming salamat boss. Doon sa iba pang nag-comment na, lalo sa first episode, hanggang ngayon may mga na ano pa rin ako nagko-comment tol. So maraming salamat. Yun, lumalakas na yung ulan. So again, hanggang dito na lang mga tol. Maraming salamat sa pagpunta. So flash ko na lang kung magkano talaga yung total para may idea din kayo kung magkano kinita ko ngayon.